Minsan naglalagay ka ng mga pader, hindi para pigilan ng mga tao, kundi para makita mo kung sino ang may sapat na lakas para sirain ito. Ang tanging tunay na karunungan ay ang pag-alam na wala kang alam. Hindi ko matuturuan ang sinuman ng kahit ano. Maaari ko lamang silang mapaisip. Ang malakas na pag-iisip ay pinag-uusapan ang mga ideya. Ang karaniwang pag-iisip ay pinag-uusapan ang mga kaganapan. Ang mahinang pag-iisip ay pinag-uusapan ang mga tao. Ang hindi makontento sa kung ano ang meron siya, hindi rin makukontento sa kung ano ang gusto niyang makuha. Mula sa pinakamalalim na pagnanasa, madalas nagmumula ang nakamamatay na puot. Ang lihim ng kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghahanap ng higit pa, kundi sa pagbuo ng kapasidad na tamasahin ang mas kaunti. Ang kasiyahan ay likas na kayamanan, ang karangyaan ay artipisyal na kahirapan. Hindi dapat gantihan ng masama bilang kapalit o manakit ng sinuman gaano man tayo inapi. Ang pinakamadali at pinakamarangal na paraan ay hindi ang pagturog sa iba, kundi ang pagpapabuti ng iyong sarili. Dumating na ang oras ng pag-alis at tayo ay patungo sa magkaibang direksyon. Ako ay upang mamatay at ikaw ay upang mabuhay. Alin sa dalawang ito ang mas mabuti? Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang tunay na karunungan ay dumarating sa bawat isa sa atin kapag napagtanto natin kung gaano kaliit ang ating naiintindihan tungkol sa buhay, sa ating sarili, sa ating paligid at sa mundo. Ang tanging mabuti ay ang kaalaman at ang tanging masama ay ang kamangmangan. Maging mas mabait higit sa kinakailangan sa lahat ng iyong nakakasalamuha. Ang bawat tao ay nakikipaglaban sa kani-kanilang paraan. Ang hindi mabuting tagasunod ay hindi magiging mabuting pinuno. Ang sikreto ng pagbabago ay ituon ang lahat ng iyong lakas, hindi sa pakikipaglaban sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng panibago.